All the time? If God is good and it's all the time, bakit may mga masasamang nangyayari kung God is good? Merong masarap na luto na isda sa Japan na sobrang special niya, pero kailangan galing pa sa Australia na isda yon. So, ang nangyari, kada shipping nila doon, nilalagay nila sa yelo kasi para ma-preserve ang freshness niya. Pero pagdating na sa Japan, pag kinain na, iba na yung lasa talaga. Hindi kagaya nung buhay pa. Tapos, doon talaga pinatay bago lutuin. Merong kaibahan. So, nag-isip sila ng paraan, paano ba to? Para buhay pa makarating sa Japan yung ano. So, pag pinabayaan kasi nila na buhay, at nagdala sila ng tangke, 3 tangke, no, sa barko pa, tapos doon nilagay yung mga isda. Pagdating din sa ano, patay pa rin. Siguro nahilo sa biyahe, no? Nagkasisik. So, ang option nila, bakit daw nangyari yon? Kasi walang ginagawa. Relax lang yung mga isda. Hindi sila walang activity. Eh, ang biyahe pa naman, alam nyo naman biyahe sa barko, 7 days. Diba? Parang cruise ship, ang tagal. Hindi kagaya sa aeroplano, 2 hours lang, andito na ako. Galing ako ng Davao, punta ako dito sa Manila, 1 hour and 30 minutes lang. Pagka walang delay flight. Alam mo na yung flight natin, palaging delay. Pero kung makabiyahe ng normal, 1 hour and 30 minutes. Kung baga, aalis ako ng alas 9, 10:30, andito na ako sa Manila. Ganun makabilis yung yung aeroplano. Pero yung barko, ay, ang tagal. So, ang naisip nila, maglagay sila ng kalaban na isda. Kumbaga yung nang-aatake na isda sa tangke. Para meron silang palaging gagawin yung mga isda. At palaging active na nakadepensa palagi. Kasi syempre, alangan magpakagat sila doon sa atake. So, para gising sila, palagi silang nagbabantay sa mga atake sa kanila. At pagdating sa Japan, buhay lahat. O, anong mapulot niyong leksyon doon? Kailangan merong pagsubok para buhay ka, maramdaman mo. Imagine mo kung nasa iyo lahat. Lahat nasa iyo na, wala ka nang kailangan. Mararamdaman mo pa ba na buhay ka? Hindi ka nakakaramdam ng problema, ng stress. Para kang patay tuloy. Kasi hindi mo nararamdaman yung problema. Ang problema, ang nagbibigay sa iyo na maramdaman mo na buhay ka. Amen? Tignan mo yung nasa sementeryo, walang mga problema yun. Pero patay. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, habang buhay ka, may problema. Okay. Sana hinahinay lang, Lord. Pero part yun ng buhay. Hindi mo malalaman na buhay ka, nag-i-exist ka kung wala kang problema. Amen? Kaya Christian ka o hindi ka Christian, lahat may problema. Kasi yun yung magsasabi sa iyo na humihinga ka kasi nakakaramdam ka, nasasaktan ka, at nag-worry ka, at natatrouble ka. So kaya, tignan mo ang problema as part ng buhay. Hindi kailangan sukuan. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang sumuko. Part ng buhay yan. Amen? Part ng buhay. Gusto mo walang problema? O, sige. Alam mo na, anong gagawin mo? Okay? Punta ka sa langit, walang problema. O, ayaw yun din. Lord, alam ko, ang ganda sa langit, pero ayaw mo naman pumunta doon. Amen? Part po ng buhay ang problema. So, kailangan ipakita pa rin natin yung faith natin kahit namumroblema tayo. Amen? Nauubos ba ang problema? Hindi. So, bakit palagi kang namumroblema dyan? Di naman nauubos yan. Kung palagi mong iisipin ang problema, hindi ka matututo mag-enjoy. Amen?
Yung problema lang para ngayong araw. Yun lang ang problemahin mo. Huwag mong isipin yung problema sa katapusan, mga bayarin, yung pasukan, mga baon. Huwag muna yun. Isipin mo muna yung ngayon para ma-enjoy mo naman. Kung may binigay si Lord sa'yo na blessing, thank you, Lord. Hindi yung ano, ito, Lord, kulang. Hindi mo makinover hanggang end of the month. Huwag ganon. Sabihan mo yung katabi mo, huwag ganon. Okay? Kasi kung kada makatanggap ka ng blessing, ang naisip mo na naman, yung bago na naman na problema, magpasalamat ka muna, sinulusyonan yung una mong problema. Amen? Amen? Kasi pagdating ng araw na yon, ng problema na yun, darating din ang solusyon ni Lord para doon. Amen? Ang problema kung ang layo-layo na ng iniisip mo, parang naka-orient yung utak mo na pagka na-solve yung isang problema na naman iisipin mo. Walang pahinga sa pag-iisip ng, pwede ka ba mag-isip ng maganda din na nangyari? Positive din? Okay? Isip ka rin ng mga magagandang nangyari sa'yo. Amen? Alam niyo ba, ang mundong to ay puno ng vibration. Okay? May vibration, merong tinatawag na hertz. Kumbaga, yung katawan natin, nagsusunod lang sa vibration ng earth. Okay? Mayroong connection, kumbaga. Makakakonect ka ba sa wifi ng church kung hindi mo alam yung password? Hindi, no? Kailangan mo yung password nun para makakonect ka. Dito sa katawan natin, meron tayong mga connection. At pumipili tayo kung ano yung magkukonect sa katawan natin. Vibration. Gusto mo ba ma-attract yung blessing? O gusto mo ma-attract yung kamalasan? Sino gusto mag-attract ng kamalasan sa buhay nila? Wala, no? O bakit palagi kang galit? Yun yung nakaka-attract ng kamalasan. Palaging galit, palaging nagre-reklamo, palaging negatibo. Yung vibration mo, negative eh. Kaya pagkadaan mo, lahat ng negative na effect din, doon din kakapit sa'yo. Uy, ito, malas to, sundan natin to. Yung kamalasan, hindi ka rin tatantanan. Pero kung ang vibration mo ay positive, may faith ka kay Lord. Ang ma-attract mo rin, blessing din. Kasi yun yung connection mo eh. Amen? Amen? Nag-explain lang ako ng konti na related sa ano. Pero sa Bible, ganun din. Kailangan natin ipakita yung faith natin kay Lord. Kasi yun din. Anong sabi ni Jesus? According to your faith, it shall be done to you. Kung ano yung faith mo, o naniniwala kang malas, o sige, yan mangyayari sa'yo. Naniniwala ka na hindi masolusyonan problema mo, o sige, hindi talaga masosolusyonan yan. Amen? Pero kung babaguhin mo yung vibration mo, hindi na magsisync ang mga kamalasan sa buhay mo. May kilala ba kayo na sobrang malas niya? Kahit saan, binubuntatan siya ng kamalasan? Tignan mo kung ano lumalabas sa bibig niya. Puro mga negative din. Puro mga ano din, mga masasama. Kaya bubuntutan ka talaga kasi doon ka naka-inline eh. Yun yung connection mo eh. Amen? Kaya kailangan mo matuto mag-smile. Sabihan mo yung katabi mo, smile. Okay? Smile. Pakita mo yung pinakamaganda mong smile. Face reveal, yung mga naka-face mask. Okay? Kasi pag nag-smile ka, hindi naman ibig sabihin walang problema. Meron. Pero, life is beautiful. You can choose to be happy. Amen? Life is a choice. Amen? Pwede mong piliin na maging masaya kahit sobrang pangit ng pangyayari sa buhay mo. Kasi choice ang pagiging masaya. Choice din ang pagiging malungkot. Pinili mo na maapektuhan ka ng mga pangyayari. Kaya, sobrang lungkot mo. Amen? Sabihan mo yung katabi mo, piliin mo maging masaya. Okay? Okay? Alam mo yung na, binigay na sa'yo ni Lord ang blessing, pero pinili mo pa rin maging malungkot. Lord, bakit ito lang? Kulang. Grabe naman, no? Marami sa atin, pinipili natin maging malungkot. Hindi tayo grateful, hindi tayo marunong magpasalamat sa kay Lord sa binibigay niya. Palagi natin iniisip kaagad yung wala pa. Kakabigay lang ni Lord, iniisip mo na naman yung wala pa. Oo nga, meron na ako nito, pero wala ako nito. Palagi iniisip yung wala. Amen?
Magiging malungkot ka na klase na tao pag palagi mong hinahanap yung wala sa'yo. Amen? Isipin mo yung meron sa'yo bago ka mag-isip ng wala. Okay? At hanggat maaari, huwag mo na isipin yung wala sa'yo. Si Lord magpupuno niyan. At sa tamang panahon. Amen? Amen? Wala na akong naririnig. Ayaw nyo ata eh. Amen? Ayan, very good. So, kailangan yung faith natin kay Lord, ipakita natin kay Lord. By obeying Him, masaya man, kumpleto man, marami mang blessing, puro man kaguluhan, puro man problema, kagutuman man, o pagsubok. We choose to obey the Lord. Amen? Amen? Okay.